press natin ang forward. Ayan, gumana ang forward natin, no? Pag i-press natin tong reverse, hindi gagana, no? Dahil mayroon siyang interlocking itong dalawang ito. Unless kung ating patayin, no? Pag patayin natin, guys, saka ngayon gagana ang reverse natin, no? Ayan. Magandang araw po sa inyo, guys. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon, yung technique to find 4 wires, including common for forward-reverse connection. Nung nakaraang video ko kasi, tinuro ko kung paano hanapin yung common sa stop-start connection natin. Kasama na doon yung line papunta sa start at saka yung line 1 papunta naman sa ating circuit breaker. Yun ang tinuro ko nung nakaraang video ko. Ngayon naman, guys, ang ituturo ko naman sa inyo, ito namang sa forward reverse natin, no? Kung ano ang technique niyan. Kung paano natin tumahanap itong 4 na wire sa ating forward reverse. Pag forward reverse kasi, guys, 4 na wire yan ang nakalabas, katulad nito. Ngayon, paano natin yan hahanapin? Ito kasi ang line 1, isang wire. Ang sa common naman, isang wire din. At yung sa start push button natin sa forward, isang wire din. At saka sa reverse push button naman natin, isang wire din. Bali, 4 lahat, no? 1, 2, 3, 4. So, bali, 4 talaga na wire yan pag forward reverse, guys. Ngayon, paano natin hahanapin itong line 1 na wire at saka itong forward na start na wire at saka itong reverse na start na wire at saka itong common? Paano natin yan malalaman? So, ang ating gagawin, guys, gamitan natin ng multimeter para mahanap natin ang line 1 at saka itong common natin. Ito, guys, technique ito na madalas ko na rin ginagamit sa company ko. Gusto ko lang ibahagi sa mga baguhan kung ano yung technique na aking natutunan. Ngayon, guys, ito yung multimeter natin. I-setting natin to sa continuity check. Ngayon, i-calibrate natin ang test probe para malaman natin kung mayroon siyang continuity, no? Pag may continuity kasi, guys, tutunog ang multimeter natin. Yan, tumunog siya. Ilagay natin dito. Ang una nating hanapin, ang itong line 1 at saka yung common, no? Dahil mayroon siyang continuity, no? Pag tetestera natin to, alin sa dalawa dito, pag tutunog, ibig sabihin, yun na yung line 1 natin at saka yung common. Ngayon, itry natin, no? Hanapin muna natin yung line 1 at saka yung common natin. Testera natin dito. Ito na. Tumunog. Ito siya, hindi tumunog, no? Ito siya, hindi tumunog. Ito naman, hindi tumunog. Ito naman ay tumunog. So, ibig sabihin, guys, itong dalawang ito, mayroon siyang continuity, no? Lagyan natin ngayon ng palatandaan, no? Para hindi tayo malito. So, ibig sabihin, guys, itong dalawang ito ang tumunog, no? Dahil mayroon siyang continuity, no? Ang line 1 at saka yung common. Ngayon, guys, hindi natin malalaman dito kung saan yung line 1 at saan yung common. Ngayon, ang gagawin natin, guys, para malalaman natin kung saan yung line 1 at saka yung common dito, i-press natin itong dalawa, guys. Itong start at saka forward, no? Pag i-press kasi natin to, guys, mag-o-open ito, no? Mag-o-open ito. Ganun siya. Tapos ngayon, ito namang forward na start button natin, magko-close din ito, no? Magko-close siya. So, ibig sabihin ngayon, ang tutunog, itong common at saka yung sa start button natin, no? Pag i-press natin tong dalawa, dahil ito, putol, no? Bali, ang tutunog, ito yung common wire at saka yung sa start button natin. Sa forward, yun ang hahanapin natin ngayon. So ngayon, guys, pindutin natin tong dalawa, no? Pindutin natin. Hanapin natin ngayon. Hindi siya tumunog. Hindi rin tumunog, no? Ito namang isa ngayon. Try natin. Yan, tumunog. So ibig sabihin, guys, ito yung sa forward natin. Ito naman yung sa common natin, no? Ngayon, nakikita na natin, no, ang common. So, ibig sabihin, guys, ang tumunog, common, at saka yung sa forward contactor natin, no. Dahil pag i-press natin to, ang dalawa kasi, mag-o-open kasi ito. So, ang tutunog, ang common at saka sa reverse natin.
Ito na yung common at saka ito naman yung line 1 natin, no? Line 1 din ito. Ngayon guys, ito guys, sure na ito. Sure na ito na ito na yung sa push button natin sa reverse, itong isa, no? Ngayon, pag bitawan kasi natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open, no? So ngayon, iti-trace up naman natin ito, no? Dahil nag-iisa ang cable niya, sure na ito na yung sa reverse push button natin, no? Ngayon, pag pindutin natin tong dalawa, itong stop button natin at saka reverse button, dapat tutunog ito guys, no? Ito yung common natin at saka ito, no? Dapat tutunog. Yan, tumunog siya. Ibig sabihin, ito na yun. Ito na yung sa reverse natin. Dahil dito kasi hindi ito tutunog. Kung itry natin, no? Dahil pinindot natin yung dalawa. Kasi guys, magkuklose kasi ito pag pipindutin natin, no? So, ibig sabihin ngayon, ang common, ang tutunog at saka itong push button natin sa reverse, no? Tutunog yan. So, ibig sabihin, ito na yung sa reverse natin. Ganun lang kadali at ganun kasimple mag-identify ng sa apat na cable na ito kung makikita natin. Ito kasi guys, mga technique to, no? Assuming na naka-close na ito, ayaw mo nang buksan, di hanapin mo na lang dito. Pag makikita mo, wawiringan mo na. Ito kasi less na rin to sa time. Mas mapapadali yung trabaho mo pag ganito ang situation na gagamitin mo. Kaysa naman buksan mo pa. Tapos ito naman guys, pag bitawan mo ito, babalik to sa normal position na naka-open. Ito namang stop din, pag bitawan natin to, babalik din to sa normally close. Gaganon siya, no? At isa pang technique guys, sa pagwawiring, ito, ang A2 natin, lahat ng A2 guys, wag natin to lalagyan ng interlocking dito para hindi kayo malito. Pag A2 lahat, sa coil ng contactor natin, diretso na kaagad yan sa overload. Mayroon kasi ibang design ng overload dito sa line 1. Pwede rin naman. Pag sa line 2 naman, pwede rin natin ilagay ang overload. Kahit saan dito guys, pwede siya ilagay. Yun ang technique guys, para hindi rin kayo malito, para hindi magkaka-short circuit ang inyong pagwawiring. Katulad nito guys, oh, siniparate ko na dito sa line 2, papuntang circuit breaker natin, no? Tapos dito naman sa 96, papunta ngayon sa A2 natin. Ito na siya, oh. Kung makikita natin, A2. Tapos, nag-jumper ako dito, no? So, sa A2 din ang reverse natin. So, ganun ang technique, guys, para hindi tayo malilito at hindi rin magkakaroon ng short circuit ang ating pagwawiring. Ngayon guys, tanggalin muna natin to. Ang gagawin natin guys, ang technique nito sa pagwawiring, maglagay tayo ng jumper dito, no? Dito sa ating forward, normally open. Papunta din dito sa reverse natin na normally open din, no? Sa number 14. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito, no? So ngayon, isa-isahin natin guys, no? Ito kasi yung common natin, no? Pag sabihin kasi natin common, yan ang malimitang ginagamit, madalas na ginagamit. Kaya nga tinawag siya na common kasi nakakabit siya sa normally close or stop button at saka sa normally open or start button, no? Nakakabit siya, no? Common, kaya nga tinawag siya na common wire. So ngayon, ang common natin ngayon, ito yung common natin, no? Ikabit natin ngayon dito sa number 14 ng forward at saka sa number 14 din ng reverse natin. So, ibig sabihin, itong common natin, ikakabit natin dito, no? Tapos itong common natin, no? Ikabit natin sa number 14, no? Kasi naka-jumper lang siya, oh, kung makikita natin. So, ikabit natin itong common na ito. Ang kasunod naman yan guys, itong line 1 natin sa push button, no? Bali, ito yung line 1 natin kanina, no? Nilagyan natin ng marking. Ikabit natin to sa line 1 ng ating circuit breaker, no? Ikabit natin to sa line 1 ng circuit breaker. Bali, galing dito, papunta ngayon dito, no?
Ang kasunod guys, dito naman tayo sa start button, no, sa forward. Ilagay natin ngayon sa 22, no. Ito siya, ilagay natin sa 22, no, sa reverse. So dito natin ilagay. Ito kasi yung sa interlocking guys. Tapos lusot dito sa kabila sa 21, papunta ngayon sa A1 natin, no. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Tapos maglagay naman tayo ng jumper dito, no. Jumper natin sa number 13, normally open, papunta sa A1 natin. So, ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Para to sa maintaining contact natin, guys. Tapos, ang sunod naman, guys, sa reverse naman natin, no? Reverse push button. Itong reverse na ito, no? Ilagay naman natin sa 22 ng forward. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito, no? Tapos lusot naman sa kabila, no? Sa 21 ng forward normally close, papunta sa A1 ng reverse. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Tapos maglagay naman tayo ng jumper, no, sa normally open natin para sa maintaining contact, number 13 ng reverse, papunta sa A1, no. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Ngayon guys, i-arrange natin ang cable. Try natin ngayon kung tama ba yung wiring natin. Ngayon, i-try natin guys, no, kung tama ba yung wiring natin. I-on natin ang circuit breaker. Press natin ang forward. Ayan, gumana ang forward natin, no. Pag i-press natin tong reverse, hindi gagana, no. Dahil mayroon siyang interlocking itong dalawang ito. Pag gumana kasi ang forward, mag-open ang contact nito, no. Pag i-press natin tong start button ng reverse, hindi gagana ang reverse natin. Hindi siya gumana, no? Unless kung ating patayin, no? Pag patayin natin, guys, saka ngayon gagana ang reverse natin, no? Ayan. Ngayon, dahil gumana ang reverse natin, mag-open naman ang contact nito, no? Hindi naman gumana ang forward natin. Dahil mayroon siyang interlocking itong dalawang ito. Ito yung interlocking niya, no? Ngayon, kung ating patayin, saka gagana ang forward natin. Reverse. Patay natin. Forward. And then, hindi gagana ang reverse, no? Stop. Reverse. Stop. Forward. Stop. Reverse. Stop. Forward. May interlocking, no? Stop. Reverse. Hindi rin gagana, no? Hindi gagana ang forward. Stop. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.